Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako si Police Master Sergeant James Van Benito. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. UAE SWAT Challenge 2026. Nagsimula na, PNP SAP kabilang sa top 10. Nagsimula na ang UAE SWAT Challenge 2026. Isang prestigyosong pandaigdigang kompetisyon na dinaluhan ng elite tactical units mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa kabila ng matinding kompetisyon, may pagmamalaki ng Special Action Force ng Philippine National Police na makasama sa top 10 sa pinaka-latest na resulta ngayong araw. Ipinakikita ng kanilang kahusayan, tapang at dedikasyon ang kakayahan ng PNP SAP habang hinaharap nila ang ilan sa mga pinakamahusay na tactical teams sa buong mundo. At yan muna ang pinaka-latest sa UAE competition sa oras na ito. 6 na katao ang naaresto sa isang bypass operation na ikinasa ng mga otoridad sa Oton, Iloilo matapos makumpiska ng halos 1.5 milyong halaga ng hinihinalang shabu. Patrolwoman Julibel Albior sa report. 6 na individual ang matagumpay na naaresto sa ikinasang buy-bust operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Zone 7, Barangay Pulo, Maestra Bita, Oton, Iloilo, dakong alas 2:01 ng hapon nito lamang 5 ng Pebrero taong kasalukuyan. Ang mga suspect ay binubuo na 3 lalaki at 3 babae na kinilala bilang sina alias Geoffrey, 38 anyos at ang kanyang live-in partner si alias Zaza, 45 anyos na kapwa itinuturing na high-value individuals at pangunahing target ng operasyon at residente ng Barangay Hibaw-an Norte, Mandurriao, Iloilo. Kasama rin sa mga naaresto sina alias Mark, 28 anyos, high-value individual, main target, alias Fortunato, 36 anyos, street-level individual, alias Shaza, 27 anyos, dalaga, street-level individual, na pawang residente ng Barangay Hibaw-an, Pavia, Iloilo, at alias Sydney, 37 anyos, may asawa at residente ng Barangay Pulo, Maestra Bita, Oton, Iloilo. Ayon kay Police Major Marvin Villanueva, Deputy Chief ng RPDEU 6, una umanong itinanggi ng alias Geoffrey ang pagbibenta ng ilegal na droga, subalit sa sinagawang masusang investigasyon, ay inamin nito ng mga ilegal na drogang na-recover ay dinalaon niya ng kanyang kaibigan sa nasabing lugar. Ayon pa kay Police Major Marvin Villanueva, sinabi niyang umabot ang halos 1 buwan ng isinagawang surveillance at monitoring na naisakatuparan ang operasyon. Dagdag pa niya, nagsimula ang pagmamanman sa Mandurriao, Iloilo, kung saan dati naninira ng mag-live-in partner, ngunit lumipat ang mga ito sa Oton matapos mapansin ang ginagawang pagbabantay sa kanila. Bukod sa mag-live-in partner, 4 pa sa mga naaresto ang itinuturing na aktibong sangkot sa pamamahagi ng ilegal na droga. Sa buy-bust operation, nabilhan si alias Geoffrey ng isang sachet ng hinihinalang shabu
kapalit ng 14,000 pesos by bust money mula sa isang police pusher buyer. Sa kanyang pagkakaaresto, nakuha ang 5 jumbo sachet at isang nut-type plastic na may laman ding hinihinalang shabu. Tigi-isang sachet din ng illegal na droga ang na-recover mula kina alias Shaza, Sydney, Mark at Fortunato. Nasamsam din sa lugar ang isang digital weighing scale, aluminum foil, mga lighter, gunting na may residue, at iba pang drug paraphernalias. Nasa humigit kumulang 220 gramo ang kabuang bigat ng mga nakumpiskang hinihinalang shabu na may estimated standard drug price na 1,496,000 pesos. Sa kasalukuyan na sa kustudiya ng Oton Municipal Police Station ng mga suspect at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na buy-bust operation na ito ay patunay ng patuloy at masusing kampanya ng kapulisan laban sa illegal na droga sa rehiyon, isang malaking hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng ipinagbabawal na gamot sa komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 6 sa inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Julibel Alvior, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Albior. Samantala, 6 na Chinese national ang naaresto matapos sa lakay ng mga otoridad ng isang illegal na pabrika ng sigarilyo, habang mahigit 60 Pilipino ang nasagip sa operasyon. Ayon sa pulisya, iniimbestigahan na ang lawak ng illegal na operasyon at ang posibleng paglabag sa iba't ibang batas. Sa paggawa ng buwis, magbabalita dyan si Patrolwoman Sari Bernales. Ng Bureau of Customs ang 6 na Chinese at 63 Pilipino matapos salakay na ang isang bodega sa Barangay Panipuan, Mexico, Pampanga na hininalang illegal na pabrika ng sigarilyo. Ayon sa Bureau of Customs, 52 dito ang lalaki habang 11 naman ang babae ang nasa loob ng bodega ng isagawa ang operasyon. Lahat ay 69 na suspect ay isinuko sa PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Natuklasan ng mga otoridad ang mga makinang panggawa ng sigarilyo, manufacturing paraphernalia, mga sigarilyo na may iba't ibang tatak at mga tax stamps na nakakalat sa lugar. Walang maipakitang permit ang operasyon. Sinusuri na ng Bureau of Internal Revenue ang pagiging tunay ng mga tax stamp at pagsunod sa excise tax law. Inimbestigahan din ng Bureau of Customs at PNP Highway Patrol Group ang posibleng koneksyon ng nasabing mga sigarilyo sa 14 na trailer trucks na naharang noong December 31, 2025 sa Balete, Batangas, pati ng umano'y kinalaman ng ilang opisyal ng customs sa smuggling. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Baris. Muling nadakip ang isang lalaking kakalaya lamang mula sa kulungan matapos masangkot sa isang buy-bust operation sa Cagayan de Oro City. Ayon sa pulisya, nasamsam sa suspect ang hinihinalang illegal na droga na naharap naman sa panibagong kaso. Ang magandang balita ay atid ni Patrolwoman Jane Rose Bohol. Buwan sa Kalaya. Balik kulungan ng isang lalaki matapos mahulihan ng mahigit 400,000 pisong halaga ng iligal na droga. Arestado ang isang lalaki matapos masamsama ng humigit kumulang 60 gramo ng hinihinalang shabu sa ikinasang buy-bust operation ng RPDEU Team 1, PDEA 10, Regional Intelligence Division 10 at PDIG 10 sa Zone 3 Pinikitan, Barangay Kamaman-an, Cagayan de Oro City. Bandang alas 7:37 ng gabi noong Pebrero 3, 2026. Nakumpiska mula sa suspect ang isang maliit na sachet ng shabu na ginamit bilang buy-bust item, 3 maliliit na sachet, 2 malalaking sachet ng hinihinalang shabu, 1 unit ng Redmi cellphone, at 1 1,000 pesos bill na ginamit bilang marked money. Tinatayang nasa 408,000 pesos ang halaga ng nasabat na iligal na droga. Ayon sa nakalap na impormasyon ng pulisya, wala pang 1 buwan mula nang makalaya ang suspect mula sa Purok Malipayon Male Dormitory ng Lumbia Jail. Bago ito muling masangkot sa iligal na droga, mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Maharlika Detention Facility ang suspect, habang ang mga nakumpiskang iligal na droga ay dadalhin sa Regional Forensic Unit 10 para sa eksaminasyon ng ebidensya. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol.
alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dol. 2 menor de edad ang inaresto ng mga otoridad matapos masangkot sa isang rambol ng kabataan sa Sampaloc, Maynila. Ayon sa pulisya, mabilis na-responde ang mga operatiba upang mapigil ang gulo at maiwasan ang mga malalang insidente. Muling magbabalita dyan si Patrolwoman Sari Bernales. Pinatilyo edad 14 at 16 ang inaresto matapos sumabak sa rambulan kasama ang 25 na kabataan sa habaan ng Lacson Avenue, Sampaloc, Manila noong ika-4 ng Pebrero ng gabi. Ayon sa ulat, makitang nagtatakbuhan ng mga kabataan at nagbabatuhan ng bato at bote na umabot sa gitna ng kalsada at nakakaabala sa mga motorista. Nakuha ang insidente sa CCTV. Kumilos ang Tactical Motorcycle Riding Unit ng Manila Police District Police Station 14 at nahuli ang 2 na hindi residente ng nasabing barangay. Itinurn over ang mga ito sa pulisya at sinundo ng kani-kanilang mga magulang. Posibleng yabangan ang pinagmula ng rambol ayon sa mga otoridad. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Higit 11 milyong halaga ng illegal na droga ang nasamsam at 20 most wanted person ang nadakip ng mga otoridad sa loob lamang ng 24 oras sa magkakaiwalay na operasyon. Ayon sa pulisya, patunay ito ng pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad at illegal na droga. Muling nakibalita dyan si Patrolwoman Sara Bernales. Malaki ng Philippine National Police sa ilalim ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang matagumpay na operasyon na nagresulta sa pagkakadakip ng 20 most wanted at pagkakasamsam sa mahigit 11 milyong halaga ng illegal na droga sa loob lamang ng 24 oras. Kabilang sa mga nadakip ang high priority targets at 17 regional level most wanted sa mga kasong rape, statutory rape at iba pang sexual offenses. Kasabay nito, pinaigting ng PNP ang kampanya laban sa illegal na droga. Sa Iloilo, nakumpiska ang 200 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 1.36 million, habang sa Benguet, sinunog ang mahigit sa 23,000 marijuana at humigit kumulang 45 gramo ng pinatuyong marijuana na may fruiting tops na nagkakahalaga naman ng 10 million. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Isang American national ang inaresto ng mga otoridad matapos salakayin ng isang cybersex den sa Batangas. Ayon sa pulisya, nadakip ang mga sospek sa isang operasyon laban sa online sexual exploitation at kasalukuyang naharap sa mabibigat na kaso. Yan ang balitang muling tinutukan ni Patrolwoman Sari Bernales. Ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang isang American national na kinilala na si alias Canor. Matapos salakayin ng kanyang cybersex den sa Batangas City. Ayon kay PNP ACG Director, Police Brigadier General Wilson Asueta, ginagamit ng suspect ang mga online dating platforms upang mag-alok ng pekeng modeling job sa mga biktima na may pangakong 100,000 peso kada buwang sahod. Sa kabutihang palad, nakatakas ang isa sa mga biktima at agad nakapagsumbong sa mga otoridad na nagresulta sa pagkakasagip ng 6 pang biktima. Naharap ang suspect sa kasong kaugnay ng Expanded Anti-Trafficking in Persons Act at Cybercrime Prevention Act of 2012. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Binabati ko nga pala ang aking mabutihing hepe ng CRMC na si Acting Chief Police Lieutenant Colonel Alex Apolonio. Maraming salamat po at advance sa inyong susunod na promotion. Ganoon din po ang aking pamilya na nanonood ngayon, pati na rin sa katrabaho ko sa SNA family. Sa ngayon ng paumuno ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa paumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Police Master Sergeant James Bonte Benito.
Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyong para sa mamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.